Pangalawa, sinabi niya na hindi sila magkakilala ni Mr. Atong Ang. Kung hindi ka kilala, bakit ka bigyan ng betting station? Yun lang ang unang tanong ko sa kanya. Sinabi niya na hindi niya kilala si Mr. Atong Ang. Ngayon, bakit mo nasabi na hindi mo kilala si Mr. Atong Ang? Bakit mo sinasabi na si Mr. Atong Ang mabait, walang ginawang kalokohan? Saan kayo maniniwala? Ako na halos araw-araw kasama ni Mr. Atong Ang within 16 years, o siya na tinatawagan lang o inuutosan na ganito ang gagawin. Atong Ang, wala nang kawala sa kasong kinahaharap niya kaugnay sa mga missing sabingeros at illegal na sabong. Retired General Jonel Estomo, ipinaliwanag ang kanyang karanasan, pananaw at pagtanggi sa mga akusasyon laban sa kanya, pati na rin ang kanyang opinyon tungkol sa iba't ibang issue na may kaugnayan sa illegal na sabong at iba pang mga aktibidad. Nung ako'y ginawang NCRPO chief, nangyari na yan po. Kaya lang hindi po ako nakialam dahil hawak na po ang investigation ng CIDG. So, siyempre, nag-focus ako sa ibang bagay. Hindi na yan ang focus ko kasi nung time na yan, inimbestigahan na po ng CIDG at alam naman natin, inimbestigahan din ng Senado yan. At nung nakita ko yan, nung kung maalala nyo, nasampahan ng kaso yan sila. 6 sila. Kasama yan si Alice Totoy. So, nakikinig din ako sa Senate hearing. Wala silang makita basihan. Hanggang doon na talaga sa level ni Alice Totoy. So between Charlie Atong Ang and Totoy, alias Totoy, sino po ang dapat na paniwalaan ng mga tao? Personal opinion ko lang ito, no? Personal opinion ko lang ito. Unang-una, ito si Alice Totoy kasi para sa akin ang galing magawa ng kwento. Pati ako dinamay dito. So, para sa akin, sino paniniwalaan ko? Mas naniniwala ko kay Atong Ang. Itong si Alice Totoy ito, marami siyang hindi magandang record. Tapos hinira pa yung pangalan ko. Ako sa totoo lang, Katunying, Jerry, bimeldal akong officer. Naabot ko ang 3-star general. Hindi lahat-lahat naging 3-star general. At kung maalala nyo, naging contender pa ako sa Chief PNP. Tapos sisirain lang itong Alice Totoy na to. So para sa akin, hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil sinungaling siyang tao. Ang hilig niya magawa ng kwento, para sa akin, mukhang totoo na meron nangyaring extortion. Yung 300 million na yan. Kung ako, that's my personal opinion. Natalo siya. Tingnan mo, ang mga kalokohan itong Alice Totoy na to, tinulungan pa siya ni Atong Ang. Nakita ko sa TV. Nung election. Tumakbong mayor. Binigyan siya ng 12 million. Anong klaseng tao to? Tapos bilang babaliktad. Extortionist tong tao na to. Bakit natin paniniwalaan yan? First time kong maramdaman to. Naramdaman ko masakit mawala ng magulang. Masakit mabigo sa pag-ibig. Pero this time, mas masakit pala ito. Nakalagarin ang pangalan mo na walang katotohanan. Gawa-gawa. So, nananawagan ako kay Alice Totoy ngayon. Sana itigil mo na yung kagagawa ng kwento. Hindi natin alam. Baka ikaw, Katunying, ang next niya sabihin. Ikaw rin, Jerry, baka hindi natin alam. Kaya ang galing niya magawa ng kwento. Ibinunyag ni Estomo na nakamit niya ang ranggong 3-star general sa kanyang serbisyo sa PNP at binanggit din na naging contender siya sa ilang posisyon dati. Tinanggihan niya ang mga akusasyon ni Donondon Pati Dungan, isang whistleblower, tungkol sa pagpoproduce ng mga illegal na betting stations, extortion at pagkakalat ng maling impormasyon. Si Alice Totoy everyday nagpapa-interview. So, tingin ko, hindi ko alam kung naniniwala ang tao sa kanya, pero sa palagay ko naman, sana mapakinggan din yung side ko para fair naman. I will file a case against him.
I have no comment kung credible ba siya. Pero para sa akin, he is not credible. Mhm. Si Atong Ang po ba ay nag-reach out sa inyo? Never po. Mhm. Never. Unang-una, hindi nga kami masyadong close. Mhm. Matagal na po yun. Na-meet ko siya. At minsan lang. Minsan lang kami nakita nan. Sa security niya, wala kayong papel, General? Kasi yung iba, ang i-expect, pulis yan. Baka kasama yan sa nag-provide ng security kay Atong Ang. Wala po. Walang ganun. Unang-una, sabi ko nga, nangyari yung incidente na yan 2021. Focus po ako as Regional Director ng Bicol Region. Napakalayo naman po ng Bicol sa Calabarzon. So, wala akong participation dyan. Yung mga binabanggit ni alias Totoy na yan na halos lahat ng mga pulis na binanggit niya assign lahat ng Calabarzon. Calabarzon. So, imposible yung sinasabi niya na ako'y involved. Nilinaw niya na hindi siya kasapi ng Alpha Group at walang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Binanggit niya na noong panahon ng insidente, nakatalaga siya sa Bicol bilang Regional Director na malayo sa Calabarzon at sa mga lugar na binanggit ni Pati Dongan. Ipinahayag niya na ang mga paratang ay walang katotohanan at pawang kasinungalingan. Idinagdag niya na si Pati Dongan ay nagtatanim ng kwento at may bias sa kanya. Totoy. So between Charlie Atong Ang and Totoy alias Totoy, sino po ang dapat na paniwalaan ng mga tao? Personal opinion ko lang ito, no? Personal opinion ko lang ito. Unang-una, ito si alias Totoy kasi para sa akin ang galing magawa ng kwento. Pati ako dinamay dito. So, para sa akin, sino paniniwalaan ko? Mas naniniwala ko kay Atong Ang. Pinaliwanag din niya na hindi siya nagkakalayo sa online sabong, ngunit hindi siya kasali sa mga ilegal na operasyon nito. Nag-umpisa siya sa breeding ng manok bilang passion at nagsimulang mag-invest dito bago pa man pinagbawal ng PNP ang sabong. Binanggit niya na sa kabuuan, wala siyang nakukuhang kaso, hindi siya sangkot sa krimen tulad ng murder at ipinagmalaki ang kanyang maayos na record sa loob ng 37 taon sa serbisyo. Nung panahon ng Kernel pa siya noon, si Lito Gira, ang ano niya, yung tao niya. Gawa ng, nung sa panahon ng Meridian, yung waiting kung tawagin ni Mr. Atong Ang, kilala ko na siya dyan. Dahil isa yan sila sa tinatawagan ni na Mr. Atong Ang, pag halimbawa may mga pinapahuli, ang inuutosan, itong si Lito Gira. Kaya doon pa lang, naririnig ko na yung pangalan niya. Dahil si Lito Gira, yan talaga ang parang bagman ng lahat noon. Dahil yan si Lito Gira, siya ang inuutosan ni Mr. Atong Ang pag halimbawa may pinapahuli na illegal, na bukes. Yan, doon ko nakilala yan, si Lito Gira sa Pangasinan at nababanggit na yung pangalan niya. Katulad ng sinabi ko, wala talaga siyang alam sa missing sabungero. Pero membro siya ng Alpha. Sa isang team, 3 sila yan. Lubog lang siya. Gawa ng active siya na pulis eh. Alam yan ni Bernita Koy, alam yan ni Kuya Kuya Lito, alam yan. Sa sinabi niyang hindi niya alam yung sa totoo lang, nung January 28, 2023, nagpa-derby yan sa loob mismo sa farm ni Lito Gira. May entry ako dyan, sinalihan ko pa siya. Paano niya sabihin? Dahil wala siyang alam sa sabong. So Una, bakit mayroon siyang betting station? Inamin niya rin, sa bibig niya rin niya nanggaling na mayroon siyang betting station. Pangalawa, sinabi niya na hindi sila magkakilala ni Mr. Atong Ang. Kung hindi ka kilala, bakit ka bigyan ng betting station? Yun lang ang unang tanong ko sa kanya. Sinabi niya na hindi niya kilala si Mr. Atong Ang. Ngayon, bakit mo nasabi na hindi mo kilala si Mr. Atong Ang? Bakit mo sinasabi na si Mr. Atong Ang mabait, walang ginawang kalukuhan? Saan kayo maniniwala? Ako na halos araw-araw kasama ni Mr. Atong Ang within 16 years? O siya na tinatawagan lang? O inuutosan na ganito ang gagawin? Pangalawa, nagpakita siya ng certification
na yung certification na yan galing sa Pitmaster Foundation. Opo. Samantala, ang may-ari ng Pitmaster ay sila Kiit na pagmamay-ari ni Atong Ang na pinangalan doon sa anak ni Engineer Celso Salazar.